Tiniyak ng liderato ng Kamara na patuloy nilang babantayan ang pag-usad ng proposed 2026 national budget hanggang ito'y maisabatas at tuluyang magamit ng taong bayan. Prioridad din ng mababang kapulungan ang pagpasa ng resolusyong magtutulak para sa Open BICAM. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Naomi, ngayong naipasa na ng Kamara sa huling pagbasa itong ang panukalang pondo para sa susunod na taon, Open BICAM naman o pagbubukas ng Bicameral Conference Committee meeting sa publiko ang kanilang isinusulong. Ayon sa Makabayan Block, mahalagang maintindihan ng publiko ang 2026 budget proposal. Kaya naman, bukod sa pagbubukas sa publiko ng mga pulong sa Bicameral Conference Committee, nanindigan silang dapat ay simplihan din ng mga mambabatas ang proseso at mga pananalitang ginagamit sa panukalang pondo. Una na ring nanawagan para sa pagpasa ng Open BICAM Resolution sa Kamara ang Akbayan Party List. Kahapon, formal nang naipasa sa huling pagbasa ng Kamara ang 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Inaasahang sa Nobyembre naman maipapasa ng Senado ang sarili nilang bersyon ng budget bill at yan ay susundan naman ng BICAM bago tuluyang makarating sa Malacanang ang panukala. Una nang tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos na kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso, tututukan din nila ang Open BICAM Resolution. The current status of the joint resolution that was filed by the Honorable De Lima is currently pending at the Committee on Rules. Given the fact that the House has been prioritizing, of course, the passage of the budget, we will make sure that once the committee has more time and once the House has more time, we will be able to address the said resolution and make sure the upper house is informed and hopefully will be in agreement with the said resolution. Welcome na statement yun that we will make sure that this becomes a firm commitment pag-resume natin ng mga sessions. Bukod sa gawing transparent yung proceedings, may pangangailangan din kung gusto talagang ipaunawa sa publiko, sa ordinaryong mamamayan ng proceedings, kailangan may effort na gawin pa rin ang Kongreso at Senado na ipa-simplify, di ba? Ang mga amendments na kanilang ginagawa na pwede namang gawin. Kasi yun ang kinakailangan natin ngayon at yan ang hinihingi ng taong bayan. No, hindi yung puro mga technicalities at jargon na ilan-ilan lang ang nakakaintindi. Sa panig naman ni House Speaker Faustino Gojedi III, tiniyak din niyang patuloy nilang babantayan ang pag-usad ng proposed 2026 national budget hanggang ito'y maisabatas at tuluyang magamit ng taong bayan. Kinilala at pinasalamatan din niya ang lahat ng kawani at opisyal ng mababang kapulungan na nagtulong-tulong para maipasa nila sa kanilang panig ang panukalang pondo. Ang pagpasa ng budget ng bayan ay simula lamang ng ating mas malaking tungkulin. Ang tunay na pagsubok ay hindi lamang nasusukat sa plenaryo, kundi sa pagpapatupad kung paano natin magagawa itong tapat, may pananagutan at may integridad. Bantayan pa rin natin ang bawat pisong pinagpaguran ng ating mga mamamayan upang ito'y tunay na papakinabangan ng ating bayan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin ang pinagsisikapang nating ibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng sapat na paglilingkod at matuwid na Kongreso. Naomi, isa rin sa mga talagang binabantayan pa rin ng ilang kongresista patungkol nga dito sa 2026 budget proposal ay itong usapin ukol sa unprogrammed appropriations. Kahit kasi naipasa na dito sa Kamara itong nga panukalang pondo, may mga ilang puna pa rin dyan yung ilang kongresista. Pero Naomi, sa kanyang talumpati kahapon, tiniyak nga ni Appropriations Committee Chair Micaela Sonsing na naisaayos na nila ang nilalaman nito. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.